At itong ginagawa kong ito sa pagsasabi tungkol sa kanila, delikado ang aking buhay. Bawal ma-expose ang Central Intelligence Agency. Yun po yung armas ng Amerika na kung saan ang ginagawa ay magmanipula ng mga bansa. Hindi lamang magmanipula kundi mag-assassinate ng sinumang tao na kung saan ay magiging hadlang sa kanilang interes. Tatandaan nyo, basta may Amerikano, may gulo. Ulitin ko, tandaan nyo to. Basta may Amerikano, may gulo. Simula noong 1898 na sila ay dumating dito hanggang sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay hindi nakakahinga. Anong meron ngayon sa Pilipinas? At bakit meron tayong kagulo? Akala niyo ba yung issue ng politics has nothing to do with the military issue doon sa tinatawag na foreign policy ng Amerika? Meron. Bakit? Isang bagay ang napansin ko. Nagpagyo. Hindi ba? Marami ang namatay. Lumindol. Meron pa kayong nakita isang Amerikano na tumulong sa mga Pilipinas? Ulan yata. Wala! Pero noong una, sa PFA, Balikatan, ako po ay naangkawan dati. Ako po ay Brigade Sergeant Major ng Civil Military Affairs Brigade Reserve dyan sa Camp Aguinaldo. Pero ako po ay nag-resign sa pagiging sundalo reserve at naangkawan sapagkat hindi ako po pwedeng magsalita habang ako ay nasa loob ng institusyon. At upang ako'y makapagsalita, ako ay nag-resign. Yan lamang ang tanging paraan. Kung kaya ngayon, ay akin pong sinasabi na ang tunay na suliranin ng ating bansa ay yung pagkakaroon ng base militar dito sa ating bansa. Who is that? Hindi sila papayag. Meron kong dumadating. Bigyan daan po natin yung dumadating. Again, babalik po ako doon sa Visiting Forces Agreement. Noong kapanahon na namin ng Visiting Forces Agreement, ang mga Amerikano ay tumutulong pag merong sakuna sa Pilipinas. Pero nung dumating ang EDCA, na ngayon ay merong base militar sa Pilipinas, na ang sabi nila nung una ay 4, naging 9, pero naniniwala po ako na ito ay lampas doon ng bilang. Sa dami nila dito at sa dami na kanilang mga gamit, wala kayong nakitang isang helicopter ng mga Amerikano na nagdala ng tulong sa kapwa natin Pilipino. Bakit? Sila ay nagtatago upang hindi makita ng mga Pilipino ang kanilang presensya sa ating bansa. Bawal sa kanila ang ma-expose. Tandaan niyo yan. At itong ginagawa kong ito sa pagsasabi tungkol sa kanila, delikado ang aking buhay. Bawal ma-expose ang Central Intelligence Agency. Yun po yung armas ng Amerika na kung saan ang ginagawa ay magmanipula ng mga bansa. Hindi lamang magmanipula kundi mag-assassinate ng sinumang tao na kung saan ay magiging hadlang sa kanilang interes. Kaya ako po ay hindi iba na magiging target nila sa aking sinasabi ngayon. Now, bakit ko itong sinasabi? Kahit na tayo magpalit ng administrasyon,
Hindi sila titigil na makialam sa ating bansa. Bakit? Tandaan niyo ito. Ang kaaway ng Amerika ay dapat kaaway natin. Kung hindi natin kaaway ang kaaway ng Amerika, tayo ang magiging kaaway. Napansin nyo ang previous administration. Nasaan ang previous administration? Dahilan sa ito ay kaaway nila. Hindi po pwede na hindi ka magdudusa. Hindi po pwede kahit sino man na po pwedeng pumigil sa kanilang interes. At kapag ginawa mo yan, magiging kaaway mo sila at natural wala kang laban. Yung matanda nandoon sa The Hague, akala nyo ba kung sino may gawa yan? Gawa nila yan. Dahil hindi yan po pwedeng tumigil dito sapagkat ang taong yan ay simbolo ng mga Pilipino na detrimental doon sa interes ng mga Amerikano. Napansin nyo ba na walang ginawa, walang katigil-tigil na ang pamilyang ito'y ilubog nila? Bakit? Sapagkat ito ay detrimental sa kanilang interes. Ano ang kanilang interes? Na wala naman tayong pakialam. Tandaan ito, ang interes ng mga Amerikano, wala tayong pakialam. Bakit? Ang kaaway nila ay ang China dahilan sa pinoprotektahan ang Taiwan. Ang magkaaway ay ang China at ang Amerika. Ano ang kinalaman natin dito? Wala tayong pakialam sa awayan ng dalawa, subalit mapapansin ninyo pati ang ating sandatahang lakas ay nakikisama. Bakit? Ang kaaway ng Amerika ay dapat kaaway ng Pilipinas. At kapag hindi kaaway ng Pilipinas, ang kaaway ng Amerika, doon ka sa The Hague pupunta. Assassination ang aabutin mo. Kung meron kang negosyo, bangkarote ka. Ito ang nasa likod ng lahat ng suliranin natin. Starting 1898 pa, sayang tayong mga Pilipino. Napakaganda ng ating kaugalian na walang kapareho kahit sa buong mundo. Wala. Sabi ko sa inyo, nanggaling na ako sa parang lalaki man ang lahat nandito, walang babae. Wala. Lalaki, Muslim nandito, Yung guys. dati natin ikinahihiya ko ang pagiging Pilipino nung makita ko kung sino ang Pilipino. I'm so proud. Kahit kayo Pascal? tandaan ninyo, sa bawat isa sa inyo, nananatili ang kabutihan. Kindness. Hindi ba? Kung meron kayong nakita na nangangailangan, maniwala kayo. Tutulong at tutulong kayo. Hindi nyo pababayaan. Kahit yan ay kaaway ninyo, gagawa kayo ng paraan para matulungan kayo. Bakit? Sapagkat tayo ay Pilipino, ito ang ugali natin. Subalit patuloy na sinisira na kung saan ang kapwa natin Pilipino ang ginagamit upang hindi sila makita sa kanilang ginagawa. Nakita nyo, awayan tayo ng awayan, nandito tayo nakatayo dahilan doon sa korupsyon na nangyayari. Alam niyo kung hindi yan interes ng Amerika, pipigilan nila yan. Pero dahil lang sa ito'y nakatutulong na itago ang kanilang interes, hindi natin sila napapansin, hindi natin sila nakikita, kaya okay lang, mag-away kayo. Walang problema. Yan ang ating katatayuan. Bakit ko alam? Ako ay nagtrabaho doon sa isang institusyon na kung saan ay kinalaman sa foreign policy. Kasama ako ng mga taong yan sa matagal na panahon kung paano magmanipula ng hindi lamang ng lugar kundi ng bansa. Kaya alam ko kung ano ang kanilang ginagawa. Isa sa katibayan, nung magkaroon tayo ng eleksyon ng 2010, itong sample, para sabihin nyo naman ako'y bola-bola eh. Hindi. Bibigyan ko kayo ng isang hintro. Noong 2010, dati-rati,
ang umahawak ng eleksyon ay NAMFREL. Hindi ba? Sino nakakaalam na NAMFREL dati ang namamahala sa eleksyon? Subalit noong 2010, ang NAMFREL ay pinalitan ng PPCRD. Tama? Tama ba ako? From NAMFREL to PPCRD. Pinalitan yan. Galing sa konsepsyon, papunta sa mga pari. Alam niyo ba kung sino ang nagmanipula at sino ang nagpalit niyan? Central Intelligence Agency. Sa pamamagitan ng Asia Foundation. Yan ang kanilang basihan dito, yung Asia Foundation. Isa yan sa marami. Bakit ko alam? Kung nakita niyo yung t-shirt ng 2010 ng PPCRD, ako ang nag-imprenta niyan. It's a People's Power Monument. Ang t-shirt ng PPCRD niyan, ako ang nag-imprenta niyan. At sa looban ng isang buwan, ako ang may-ari ng Yalex. Yung kumpanya ng Yalex. Lahat ng t-shirt akin. Bakit? Gaano karami ang inimprentang t-shirt ng PPCRD na kung saan ang may gawa niyan ay ang Central Intelligence Agency. Ako ang naggumawa niyan. Ako ang nag-imprenta niyan. At meron akong mga katibayan sapagkat ang kontrata ko, sila nakapirma dyan hanggang kay RBT. Kaya mga kasama, yung nakikita nyo ngayon, malamang magpalit ang administrasyon. Pero hindi pa tapos ang ating problema hanggat merong kano sa ating bansa. Panghuli, tandaan nyo ito. Meron silang mga Typhoon missiles dito. Bawal sa ating konstitusyon ang maglagay ng anything that is nuclear. Tuwang-tuwa yung pinuno ng Armed Forces of the Philippines dahil meron daw tayong Typhoon missiles. Ilang piraso yan? Meron tayong Brahman, ilang piraso yan? Tandaan ninyo, sa Ukraine, 3 taon na. Pero ang armas ng Russia hindi na ubos. Kaya niyo bang ubusin ang armas ng China? Mga kasama, ang suliranin natin pagkatapos nito, at ito'y matatapos. Tandaan niyo yan. Yung suliranin natin, ito ay matatapos. Magiging hawa tayo, pero huwag niyong kalilimutan. Hanggat merong kano, may gulo. Maraming pong salamat. Maraming salamat, Bernardo Carpio! Ang dami natin natutunan, ha? Ay, nako. Alam mo, ang napupuna ko lang, partner, ang dami-dami na nating mga tao na nadagdag ngayon. Alam mo, pwedeng itawag sa nila mga taxpayers. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan! Kaway-kaway naman dyan! Kaway-kaway na sa mga dismayado. Welcome po sa inyo! Lahat ng mga galit, panawagan, may pananagutan. Maraming salamat sa inyo.